Ano nga ba ang backslide? Ikaw ba ay nag-backslide na? Gaano ito kadelikado para sa isang mananampalataya? Ang backsliding ay tungkol sa mga taong nakakilala sa Panginoong Jesucristo, tinanggap bilang Lord and Savior ng kanilang buhay, isinuko ang kanilang mga kasalanan, naglingkod ngunit pagkatapos ng ilang mga panahon ay nagpasyang tumalikod sa Panginoon. Ito ang mga taong nawala ng ingit sa pananampalataya at pagmamahal sa Panginoong Jesucristo. Pagkatapos ay bumalik sa kanilang sariling buhay, gawain at pag-uugali. Sila ay humina sa halip na lumakas at umurong sa halip na sumulong. Sa bagong tipan, may isang halimbawa na malapit sa backslide kung saan ay sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo na iiwan siya ng mga ito. Iiwan siya ng lahat matapos siyang arestuhin at pagdudahan ang mismong ugat ng kanilang pananampalataya. Ito ay isang gabi ng kanilang pagkatisod, ngunit ito ay panandalian lamang at sa ikatlong araw pagkatapos na buhay na maguli si Jesus ay nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Muling nanumbalik ang kanilang pananampalataya at lumakas ng higit kaysa sa dati. Pero mga kapatid, kapag tinawag na backslide sa panahon natin ngayon, ito ay mas matindi dahil may mga tuluyang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Imbis na umusad ay bumabalik sa dating buhay. Lagi nating tatandaan na mas matindi umatake si Satanas ngayon dahil nalalapit na ang kanyang katapusan. Kaya naman gumagawa siya ng maraming paraan para tumalikod ang mga tao sa kanilang pananampalataya at nang sa ganon ay marami ang mapahamak na tulad niya. Sabi nga sa 1 Timoteo chapter 4, ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Sabi rin sa Mateo chapter 24 verse 12, lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Kapatid, maaaring hindi mo namamalaya na unti-unti ka nang nagbabackslide. Kaya't binalaan tayo ng Biblia sa pagtalikod natin sa Diyos sa 2 Pedro chapter 2 verse 20 to 22, sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ng sanlibutan ang mga taong kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas, ngunit muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Mabuti pang hindi na nila nalaman ang daang matuwid kaysa pagkatapos malaman ng banal na utos na itinuro sa kanila ay talikuran nila ito. Ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na totoo ang mga kasabihan. Ang aso pagkatapos sumuka ay muling kinakain ng niluwa na at ang baboy na pinaliguan ay bumalik sa putikan. Ang backslide ay maaaring mangyari sa iba't ibang mga kadahilanan. Ngayon, tingnan natin ang ilan sa mga palatandaan na papunta ka na sa pagbabackslide. Number 1, panlalamig. Una, malalaman mo na papunta ka na sa pagbabackslide kapag nanlalamig na ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang panlalamig sa pananampalataya ay parang unti-unting paglamig ng apoy o ito yung tinatawag na lukewarm Christian. Parang dati mainit at masigla ang iyong pananampalataya, puno ng sigasig at pag-asa. Pero dahil sa iba't ibang kadahilanan, parang nawalan ito ng init kung saan unti-unting humihina ang iyong damdamin at pananampalataya. Parang apoy na unti-unting namamatay at uling na lamang. Dating mainit ang puso mo sa Diyos, puno ng pag-asa at sigla. Pero ngayon parang may nagyayelong parte na lamang. Ang dating siglay na palitan ng pag-aalinlangan, ang dating tiwalay na palitan ng pagdududa. Masakit, nakakalungkot, pero sana'y maalala mo pa rin ang init na minsan mong nadama at hanapin muli ang apoy na iyon. Mga kapatid, tingnan natin ang ating mga sarili. Kung hindi na tayo mainit sa pananampalataya tulad noon, kung sa tingin mo ay nanlalamig ka na, bumalik ka na ulit sa Panginoong Jesucristo at muling painitin ang apoy. Ikalawa, kapag nawawalan ka na ng koneksyon sa Diyos at sa kapwa mo mananampalataya, napakahalaga ang panalangin sa Diyos, nagbabasa ng kanyang mga salita, nagwo-worship at nakikipag-fellowship sa kapwa Kristiyano. Pero kapag nawala na tayo ng koneksyon sa Diyos tulad ng mga gawaing ito, mas nagiging madali ang pagtalikod sa pananampalataya. Ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay parang pagpapakain sa ating espiritual na buhay. Kung hindi natin ito gagawin, maaari tayong humina at matukso at mag-backslide. Kapag nawala na tayo ng koneksyon sa Diyos at sa kapwa natin mananampalataya, kapag hindi na natin sila nakakasama sa pagsamba at sa papuri sa Panginoon, isang palatandaan na humihina ang iyong pundasyon sa pananampalataya at unti-unti ka nang napapalayo sa Panginoon. Kapatid, ang buhay Kristiyano ay hindi lamang pumapatungkol sa sarili lamang natin, kundi sa iglesia o sa mga kapwa natin Kristiyano dahil tayo ang isang katawan sa ating Panginoon. Bilang isang iglesia, mahalaga na mag-reconnect tayong muli upang hindi tayo mahatak ng kaaway sa pagbabackslide. Ikatlo, kasalanan.
Pangatlong sign na ikaw ay patungo na sa pagbabackslide kapag ginagawa mo ulit ang makasalanang mga bagay. Patuloy mo pa rin ginagawa kahit alam mong mali at hindi nalulugod ang Diyos. Ang paggawa ng kasalanan ay parang isang maliit na bitak sa isang malaking pader. Sa simula, tila ba'y wala namang masama, pero kung hindi natin ito aayusin sa ating sarili at sa Diyos, ang bitak na iyon ay lalaki, lalalim at hahantong sa pagbagsak. Isipin mo, ang pagbabackslide ay hindi isang bigla ang pangyayari. Ito ay isang unti-unting paglayo, isang pagkawali sa Diyos sa kanyang pag-ibig at sa kanyang grasya. Parang isang halaman din na pinabayaan, unti-unting nalalanta at namamatay. Ang mga kasalanan, ang mga pagsuway sa kanyang kalooban ay parang mga damo na sumisira sa ugat ng ating pananampalataya. Ang damdamin ng pagkakasala, ang bigat ng konsensya, ito'y mga senyales na dapat nating pakinggan. Huwag nating hayaang manatili ang mga iyon sa ating puso. Magbalik loob tayo sa Kanya, magsisi tayo ng taimtim, humingi ng kapatawaran at tulong sa Kanya upang maitama ang ating mga pagkakamali at mapangalagaan ang ating pananampalataya. Sa Diyos natin mahahanap ang lakas at gabay upang muling tumayo at magpatuloy sa landas ng kabutihan. Huwag nating hayaan ang mga kasalanan ay maging daan tungo sa pagbabackslide at tuluyang pagbagsak. Ikaapat, kapag pinagdududahan na natin ng Diyos, halimbawa, lahat ng mga pagsubok at hindi magagandang nangyayari sa ating buhay ay isinisisi natin sa Diyos. Ibig sabihin, nawawalan na tayo ng tiwala sa Kanya. Kapag napapansin natin na nawawalan tayo ng tiwala at palagi nating kini-question ng Diyos, kapag mas nagtitiwala tayo sa sarili natin at sa ibang tao, maraming tao ang dumadaan sa ganoong yugto sa kanilang pananampalataya. At dahil sa kabigatan ng pagsubok sa buhay, napapatanong na lamang tayo sa Kanya kung naririnig niya pa tayo. Ito ay napakadelikado dahil papunta na tayo sa pagtalikod sa Diyos. Tingnan natin ang ating mga sarili ngayon kung nawawala na tayo ng pag-asa at tiwala sa Diyos. Kapatid, kung sa tingin mo ay nawawalan ka na ng tiwala sa Diyos, baka papunta ka na sa pagbabackslide. May mga bagay na kailangan mong harapin at ayusin sa iyong relasyon sa Diyos. Sabi sa Hosea chapter 12 verse 6, kaya't manumbalik kayo sa Diyos at mamuhay kayong may pag-ibig at karunungan, patuloy kayong umasa sa Kanya. Kapatid, kung nararamdaman mo na hindi ka nagaano kalapit sa Diyos gaya ng dati, ilan lamang ito sa mga palatandaan ng babala sa ating espiritual na buhay na nagpapahiwatig na tayo ay unti-unting nalalayo sa Diyos. Mahirap ang malayo sa Diyos, walang kapayapaan at kasiyahan, at kahit anong hanap mo ng kaligayahang bigay ng mundo, laging may kawalan, laging may kulang. Kaya huwag po nating hayaan na unti-unti tayo na mabackslide o tumalikod sa Kanya. Palagi tayong hinihintay ng Ama at handang tanggapin at patawarin gaano man tayo nagkasala at lumayo. Sabi sa Gawa chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Ang pagtalikod ay ang pinakaseryoso at pinakamalaking kasalanan ng Kristiyano matapos niyang malaman ang katotohanan. Huwag sana tayong umabot sa bagay na iyon dahil kung tuluyan nating tatalikuran ng Diyos, sigurado tayong mapapahamak. Wala nang ikalawang pagkakataon sa impyerno. Doon ay huli na ang ating pagsisisi. Huwag sayangin ang oras, magsisi at magpatuloy sa pananampalataya. Kapatid, bumalik ka na sa Panginoon. Sabi sa Jeremiah chapter 3 verse 22, manumbalik kayo, kayong mga nagsisitalikod ng mga anak, pinapatawad ko na kayo sa inyong mga kasalanan. Sabihin ninyo, oo, lalapit na kami sapagkat ikaw ay Panginoon naming Diyos. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.